Muli magandang hapon po sa ating lahat. Ang pagbabatayan po ng pag-aaral para sa hapong ito ay matatagpuan sa Book of Philippians chapter 2 verse 12 to 18. Okay. Philippians chapter 2 verse 12 to 18. Kung nariyan na po kayo sa inyong mga Biblia ay sabayan niyo po ako sa aking pagbasa. Verse 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang salinlahing liko at masama. Na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan, na, nang, nanghahawakan sa salita ng buhay upang may pagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Last verse, at sa gayon ding paraan, kayo natutuwa at nakikigalak sa akin. Ito po ang salita ng Panginoon na tawagin po natin si Kuya Eko. Rinig po ba ako dyan? Doon po sa likod, rinig po ba ako? Malinaw naman po. Malinaw. Magandang hapon po sa bawat isa. Isang, napiyok na. Salamat sa pagbabasa ni Rain. Mape-preserve din yung boses ko. Isang pribilehiyo na muli makapangaral sa inyong harapan. Tunay nga po na isang malaking responsibility ang ganitong ministeryo. Kaya nga nung lumapit si Pastor, talagang kinabahan ako eh. Na mahirap kasi yung pagpe-prepare tsaka yung paghahanda nito. Kaya nga curious ako dun sa bookstore na pinuntahan ni Pastor George. Yung about sa outline for preachers. For research purposes lang. Joke lang. Joke lang po. Pero kidding aside, seryoso po ang pangangaral ng kanyang salita at ng Ebanghelyo. Kaya naway tulungan ako ng Panginoon na maipahayag ko ito ng malinaw at darating ito sa inyong mga puso ng merong pagkilos. Kaya tayo po yung manalangin. O aming dakilang Diyos, kami lumalapit sa inyo sa araw na ito na kayo ang siyang tumulong sa akin upang maipahayag ko na may kalinawan. Tunay nga po na ako'y nagtitremble, Panginoon, sapagkat alam ko po na mahirap na ipahayag na mali ang inyong mga salita. Kaya tumutulong ako sa inyo humingi ako ng tulong sa inyo, Panginoon, na kayo ang siyang kumilos sa aking dila na maipahayag ko ang inyong salita, Panginoon, na naaayon sa mabuting balita ni Jesucristo. At sa iyo ang papurit pa sa salamat at naway ang mga bawat isa na nakikinig ay kumilos kayo sa kanila, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Generally, masasabi natin na ang lalaki ang may pinakamataas na pain tolerance. Alam naman natin, di ba? Kasi alam natin na madalas sila yung gumagawa ng mga physical na gawain. Gaya ng mga trabahong physical. Yung mga seaman dito, yung mga atleta. So alam natin. Pero, wag muna kayong magalit mga babae ha. May occasion sa buhay ng babae na kung saan mararanasan niya ang masasabi natin in terms of physical na pinakamasakit o painful na senaryo ng kanilang buhay. Yun yung panganganak o pregnancy. So, nilinaw ko naman mga kapatid. Ang karanasan na ito ay ang painful na karanasan na ito ay hindi lamang nagsisimula kapag manganganak na. Siyempre, yung buong proseso ng 9 na buwan na pagdadalang tao ay napakahirap na. Nariyan yung ibang
pagbabago sa katawan. Alam naman natin yung mga lower back pain, di ba? At iba pang mga hormonal changes. At alam naman natin yung asawa ko ay nagbubuntis ngayon. Nakikita ko kung paano siya nahihirapan. At isa sa mga pinangangambahan ko, kung yung araw ng kanyang panganganak ay kakayanin niya ba ang sakit at ang hirap nito. So ipag-pray niyo rin mga kapatid. So yan. Nakikita ko kung paano siya nahihirapan. Pero, alam nating mahirap yung proseso na ito, pero hindi lang ito nauuwi sa puro pasakit lang, syempre, di ba? Alam natin na ang lahat ng yon ay mapapawi kapag ang bata ay lumabas na. Lahat ng pain ay mapapalitan ng joy, lalo na kapag narinig mo yung bata na umiiyak at dinala sa iyong kanlungan. Merong indescribable joy. Hindi mararamdaman ng mga doktor na nasa paligid o maging nung ama siguro. Ito yung nararamdaman ng isang ina na kagalakan. At yung joy na ito ay hindi ina-anticipate ng ang joy na ito ay ina-anticipate ng ina about dito. Kaya naman sa buo niyang proseso ng kanyang pagdadalang tao ay buong pag-iingat niya at paghahanda sa kanyang pagbubuntis. At dito masasabi natin na literally the labor is not in vain. Yung labor niya. Ngayon, bakit ginamit ko ang illustration na ito? Sapagkat ang buhay ng Kristiyano, bagamat masayang tunay, ay puno rin ng sufferings and the difficulty. Lalong-lalo na sa lugar na kung saan laganap yung persecution. Sapagkat alam natin na ang master ay hindi, ang servant ay hindi higit sa kanyang master. Kung paanong si Jesus ay nakaramdam din ng mga pagdurusa, tayo din, kanyang mga tagusunod, ay makakaramdam din nito. Ang kagalakan, pero hindi lamang nauuwi sa suffering ang lahat ng bagay. Hindi tayo nagpapagal ng walang kabuluhan dahil meron tayong anticipation ng kagalakan. At pinakita ito sa atin ni Apostol Pablo sa pagmamagitan ng binasa natin kanina sa kanyang mga patotoo at sa mga sulat niya patungkol sa iglesia sa Filipos. Ang kagalakan niya ay lubos sa kabila ng kanyang pinagdadaan ng persecution at mga kahirapan. At sa pagbabasihan ng aking pangangaral ngayon, sa sulat sa mga taga-Pilipos, ay makikita natin dito ang kanyang kagalakan. Bakit? Alam naman natin kung ano yung kalalagayan niya nung panahon na iyon. Siya ay nakakulong. Madalas yung mga nakikita natin sa sa court, di ba? Yung mga sinisistensyahan ay hindi nakangiti o hindi sila masaya. Malamang kabado sila, malamang may pangangamba sa kanila sapagkat anytime pwede silang sabihan, you are guilty beyond reasonable doubt. Di ba? Nakakulong siya. Pero alam natin, dito si Apostol Pablo, meron siyang kagalakan at alam niya na kahit dalawa lang yung patutunguhan niya, either deliverance or execution, either makalabas siya ng kulungan dahil sa panalangin ng mga kapatiran at pagkilos ng Espiritu ni Jesus, or kakaharapin niya ang kamatayan. And yet, he rejoices. Because he knows, alam niya na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanya ay para sa ikalalago ng Ebanghelyo. Kaya naman, kanyang sinabi sa Philippians chapter 1 verse 21, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ganun din ba ang ating puso, mga kapatid? Masasabi ba natin ang mga bagay na ito? Kaya naman sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita ngayon, ay bibigyan din natin kung paanong dapat ang isang mananampalataya ay mabuhay ng nararapat sa Ebanghelyo. Kaya ang title na binigay ko sa pangangaral ngayon is The Joy of Living for the Gospel of Christ. Di ba? Sabi sa Philippians chapter 1 verse 27, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit,
with one mind striving side by side for the faith of the gospel. So, dito makikita natin kung ano yung overarching theme ng Philippians. Ito ay ang unity, that you may have a one spirit, di ba? Standing firm in one spirit and with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Para sa Ebanghelyo, pagkakaisa-isa, alang-alang sa Ebanghelyo. At sa buong chapter na ating pangangaral ngayon, sa chapter 2, ay pinakita sa atin kung paano natin gagawin yon. Yung unang parte, una sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, humility, na hindi tinitingnan ng ating sarili, kundi ang kapakanan ng iba. At alam natin yung sikat na verse, kung paanong ito pinakita ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Ang halimbawa na ito ay makikita natin sa verse 5 to 11. Sabi dito, ito yung pinakamayamang tula patungkol sa buhay ni Kristo. Hindi ko na po siya babasahin, pero dito makikita natin ang kagandahan ng ginawa ni Jesus. Ang kagandahan ng katotohanan, si Jesus bilang isang tunay na Diyos ay kinuha ang anyo ng pagiging alipin. Paanong paraan? Kinuha niya ang anyo ng pagiging tao na may kahinaan. Bagamat, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos, anong ginawa niya? He emptied himself. Not through subtraction of his divinity, but in addition of his humanity. So dito makikita natin yung tinatawag na hypostatic union. Yung si Kristo bilang isang totoong Diyos at si Kristo bilang totoong tao. Di ba nakakamangha itong mga kapatid? Siya'y naging tao na nanghihina. Sinabi pa dito, siya'y naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan. At ang ginawa na ito ni Jesus, ang siyang naglagay sa kanya sa kaluwalhatian at nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ito ang ating ebanghelyo. At ang pwede natin itong panghawakan. Kaya naman sa pag-aaral natin sa mga susunod na talata ay pinakita sa atin ni Apostol Pablo ang nararapat na tugon para sa katotohanan ito. Kaya naman ang mensahe na gusto kong ibahagi sa bawat isa ay ito. Every Christian's ability to live for the gospel flows from the power of Christ's work on the cross. Ang kakayanan ng bawat Kristiyano na mamuhay para sa Ebanghelyo ay nagmumula sa kapangyarihan ng ginawa ni Kristo sa krus. At pagkatapos, maipakita sa atin ni Apostol Pablo ang kaningningan ng humility at obedience ni Christ ay makikita natin sa mga talatang ating binasa ang nararapat nating gawin sa mga katotohanan ito. O kung ano yung madudulot nito sa ating buhay. At hahatiin ko to sa dalawang punto. Una, the appeal to live worthy of the gospel. Pangalawa, the aftermath of living for the gospel. Doon po tayo sa unang point, the appeal to live worthy of the gospel. So verse 12, when we see the word therefore, in the first statement, ang ibig sabihin nun, ay binabalik na tayo nito sa mga katotohanan na ipinakita sa atin. Di ba binanggit ko sa inyo yung napakayamang tula sa pamamagitan ng hypostatic union ni Christ, kung paanong naging masunurin siya. Pinakita sa atin yung kaningningan nito. Ngayon, therefore, ano yung nararapat nating gawin? Sa mga katotohanan na ating naunawaan. Ito yung answer sa so what? Ano naman sa atin ngayon, yung katotohanan ngayon? Ang sagot dito, after we saw Christ's humility and work, sabi ni Apostol Pablo, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not only as in my presence, but much more in my absence. Anong sabi? Work out your own salvation with fear and trembling. Gusto ko lang linawin mga kapatid dito na lahat naman tayo agree na the meaning of this text is to work, is not to work as to earn your own salvation, but, sabi dito, work out, not work for. Ano nga ba ibig sabihin ng workout? Di ba? Pag workout,
Hindi naman ibig sabihin pag nag-exercise ka o ano ka, is magkakaroon ka ng muscle. Tama? Ibig sabihin nun, may muscle ka na, lalaki lang. So, ayun yung, para malinaw ko lang na may paliwanag. Ang ibig sabihin lang ng workout, to live out the reality of your salvation. Madalas nakikilala tayo ng mga tao na tayo Kristiyano. Dahil sinasabi natin, Christian ako. Nag-a-attend ako sa Sovereign Grace Christian Church. Diba? Kamusta yung buhay natin? So, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi sapat na ipinapahayag natin na tayo mga Kristiyano. Work it out. Flesh it out. It must be visible in our conduct, in our character. Kung paanong lagi nyo ako sinusunod, kahit hindi ako nakatingin, ngayon, lalong wala ako sa inyo. Ngayong wala si Pastor George sa tuwing Monday to Friday, anong dapat natin gawin? Work out our own salvation. Of course, when we work out, we expect result, di ba? Ako, nagda-diet ako dati. So, nakakita ko ng result dati. Pero, ngayon medyo mahirap na. So, sinasabi mo nag-gym ako pero walang nagbabago sa katawan mo. No? Merong dapat, anong sinabi ni Jesus Christ? Merong bunga. You will know them by their fruit, di ba? There must be a fruit. May makikita na bunga sa ating buhay, sa ating pagsunod. Nagkakaroon ito ng magandang resulta sa ating buhay. Pero ang tanong dito, kung i-work out natin yung sarili nating kaligtasan, hindi ba may tendency tayo na magyabang or isipin na mayroon tayong magagawa para sa ating kaligtasan? May tendency, di ba? Kaya naman, ang interesting dito, sinabi ni Apostol Pablo, paano natin siya dapat isagawa? Sabi, nang may takot at panginginig, with fear or trembling. Hanggang ngayon nga, nanginginig pa rin ako kasi kinakabahan ako sa pangangaral. Pero, bakit sinabi ni Apostol Pablo na dapat may fear and trembling? Dapat ba may trauma tayo para sumunod sa Panginoon? Dahil takot tayo sa hell? Dapat ba may phobia tayo para sumunod tayo? Siyempre, hindi ito yung tinutukoy doon. Ang tanong ko sa inyo, may nagawa ba tayong bagay na sobrang nakakatakot o kinakabahan tayo dahil alam mo na ang trabahong ito ay napakahalaga? Alam mo kung gaano kahalaga ang posisyon na meron ka. Sa katunayan nga, nung sinabihan ako ni Pastor George nang magpipreach ka ngayong June, tumaas yung balahibo ko eh. Dahil alam ko kung gaano kahalaga yung tungkuling ito at hindi ko pa alam kung paano ko sisimulan. Kasi matagal-tagal din ako hindi nag-preach. Ganun ding tayo mga Kristiyano. Merong mahalagang bagay na ipinapagawa sa atin ang Panginoon. Ang pagsunod ay nararapat nating gawin nang may takot, hindi dahil sa terror, kundi dahil nakikita natin na wala tayong magagawa sa ating sarili. It is recognizing the inability to do this in our own. Kaya nasaan ang tendency natin doon na magyabang, na sumusunod tayo? Diba? Mababawasan ito yung pagtingin natin sa ating sarili. Kundi mas makikita at magniningning sa atin yung ginawa ni Christ. It is the righteous and awe-filled reverence of God. And of course, we can work out our own salvation in fear and trembling because, sabi sa verse 13, He is working in for us. Ang sabi dito, pwede pong paki-flash. Work out your own salvation with fear and trembling. Yung sunod na verse, at verse 13. Because He is working in for us. Wala. Sige. Basahin na lang natin. He is working in for us. Teka lang, babasahin ko po yung verse. Philippians 2, yung second subpoint. Yan. He is working in for us. Sabi dito, ayun. For it is God who works in you
both in will and to work for His good pleasure. Yan yung dahilan kung bakit dapat tayong matakot lalo. Because God is working in for us. Sinabihan ni Apostol Pablo na mamuhay yung iglesia sa Efeso nang may pagsunod, nang may kabanalan, na ipakita ninyo na kayo'y namumuhay na may takot at panginginig dahil ba may kakayanan kayo? Dahil ba kaya niyong gawin ito? Hindi. Dahil ang Diyos ang kumikilos para sa atin. Hindi ba't comfort ito sa bawat isa sa atin? Alam natin na ang kahinaan natin bilang isang makasalanang tao. Sa araw na ito, maaaring malinaw sa iyo yung cross ni Christ. Malinaw sa iyo yung mga itinuturo sa atin sa church. Pero dumadating tayo sa panahon na lumalabo sa atin ito. Ng mga tinitempt tayo ni Satan na gawin yung kasalanan. May mga time na inilalagay tayo sa kadiliman. Hindi ba't comfort ito para sa atin sapagkat alam natin na mayroong kasapatan yung biyaya. Yung mga bagay na ginagawa at iniisip natin para sa kanyang kalwalhatian ay mayroong pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Yan ang nagsiseparate sa Christianity, sa lahat ng relihiyon. Sinasabi sa mga Buddhism, kailangan mong gawin to para makuha mo yung enlightenment. Sinasabi sa Muslim na kailangan mong sundin ang mga kautusan na to. Pero ang sinasabi sa Biblia, makasalanan ka, wala ka magagawa, ako ang kikilos para sa iyo at kaya mo na ngayong sumunod. Hindi tayo pinangakuan ng mabuting balita at hiniligtas at hinayaan ng mabuhay, kundi actively ang Diyos ay kumikilos para sa ating sanctification. It is a blessed truth. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, kamusta ang buhay natin bilang mananampalataya? Nakikita ba sa atin yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga bunga? Dahil kung ito ay totoo sa ating buhay, ay makikita sa atin ang pagnanais na gawin ang kanyang kalooban. Na kahit ang nilalakaran natin sa ating kabanalan ay visible na babalutan ng pagsubok at ng temptasyon, ay nakikita natin ang pagkilos ng Diyos. Nakikita natin ang kanyang pagkilos at kaya na nating mabuhay na worthy of the gospel because we bear God's image. We are now more like Christ. And now, since God is working in for us in the light of this, ang sabi sa verse 14 to 16, we can now do everything without grumbling or arguing. Napakadali para sa atin ang magreklamo, mga kapatid. Tama ba? Sa panahon ngayon, mainit, pwede tayong magreklamo. Ang lamig, magrereklamo na naman tayo. Umuulan, magrereklamo na naman tayo. Sa trabaho ko, bilang customer representative sa isang BPO, ay isa sa mga dinidil namin ay ang mga reklamo. Siguro 50% puro reklamo. Dahil may mga reklamo, magre-reklamo ka na rin. Pero, hindi mawawala yung sitwasyon na yun dahil dyan nagkukos ito ng marami pang mga sin. Walang nagagawang mabuti ang grumbling, 'di ba, mga kapatid? Walang nagagawang mabuti ang pagtatalo-talo. At maging sa ating mga Kristiyano na, hindi nawawala yung mga gantong senaryo. Ganon sa ating mga kapatiran, yung mga talo-talo tayo. Naway hindi sa ganito makilala yung iglesia natin. Naway higit sa lahat ng tao, tayo ang nakakilala sa pagkilos at probidensya ng Diyos. Alam natin na ang lahat ng bagay ay mayroong dahilan para sa kanyang kaluwalhatian. Dahil kung wala sa atin ang ganitong pag-uugali, anong sabi ni Apostol Pablo? Hindi tayo magiging blameless in the midst
of a crooked and perverse generation. Binabalik tayo ni Apostol Pablo dito sa Deuteronomy 32 verse 5. Sabi, they have corrupted themselves, they are not his children, because of their blemish, a perverse and crooked generation. Sana hindi ganito yung makita sa mga Kristiyano ngayon. Pinapakita dito ni Apostol Pablo na ang Kristiyano ay hindi dapat maging katulad sa bayan ng Israel. Na bagamat nakita ang kabutihan ng Panginoon, bagamat nakita ang kanyang kapangyarihan, ay nagrebelde at nagreklamo. At alam natin ang pinatunguhan nila. Diba? Sila ay hindi na kaabot sa lupang pangako. Sabi dito, that you may be blameless. Tapos, sinabi din na tayo ay magliwanag na katulad at magsilbing ilaw na katulad ng isang bituin sa langit. Na maging ilaw ng sanlibutan. Mababasa natin yan sa susunod na verse. Ngayon, kung paano natin maipapakita na tayo yung ilaw ng sanlibutan kung madalas nakikita sa atin yung mga pang hindi Kristiyano na ugali, mga kapatid. Makikita lamang sa atin yung buhay na nagliliwanag kay Kristo kung nakikilala natin si Kristo. Isa sa mga illustration na nakikita ko dito ay yung liwanag na kayang ibigay ng buwan. Di ba? Ang buwan ba ay independently nagbibigay ng light sa mundo? Ang buwan ay hindi independent. Ang ilaw na nagbibigay sa atin sa gabi ay reflection lamang ng ilaw ng araw na ibinibigay na nakukuha din natin sa umaga. So yung reflection na maibibigay natin bilang Kristiyano ay reflection ng ginawa ni Christ. Ang reflection ni Kristo. At dahil sa pagsunod natin kay Kristo, o dahil nakikita sa atin ang image ni Kristo, ay nagdudulot din sa atin upang maging liwanag ng sanlibutan. And now we can say we are living worthy of the gospel. Naway panghawakan natin ang mga salitang ito sapagkat hindi lamang natatapos yung bumuhay natin dito sa mundo na puro na lang kahirapan kasi meron ding result o meron din tayong ina-anticipate. And that will lead me to my second point. The aftermath of living for the gospel. Mababasa natin yan sa 16 to 18. Of course, hindi lang nagtatapos ang lahat dito sa mundo. Hindi lamang tayo nabuhay para sa ebanghelyo at mamamatay tayo ng mauuwi lang sa wala. Our obedience to Christ, our working out, and everything isn't in vain. Sa mga susunod na talata ay pinakita sa atin na mayroong ina-anticipate si Paul. Mababasa natin yan sa verse 16. Ang sabi diyan, rejoice in the day of Christ. Basahin po natin verse 16. Holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud, or I may rejoice, other translation, that I did not run in vain or labor in vain. Dito ang anticipation ni Paul sa kanyang pagpapagal para sa mga taga-Pilipos ay nakaugnay sa ebanghelyo ay nakatuon sa hinaharap. We are living for the promise of new heaven and new earth. He looked forward in the day of Christ. Sa araw na iyon, gusto niya na makita na ang kanyang gawa ay nagbunga. That the labor of him isn't in vain. Madalas, pag maharap tayo sa mga personal na pagsubok natin sa buhay, umiiyak tayo sa mga kadahilanan na nagtitiis tayo dahil gusto nating ipakita na tayo ay sumusunod kay Kristo. Tandaan natin mga kapatid na ang pag-iyak natin ay hindi walang kabuluhan. Pwede nating tignan ang hinaharap sa muling pagbabalik ni Jesus
na kung saan magiging lubos ang kanyang pagliligtas. Mababasa natin sa Revelations 21 na He wiped every tears. Pupunasan niya ang bawat luha. At doon magkakaroon tayo ng lubos na kagalakan. Pwede natin masabi. Doon, sa time na yun, pwede tayong mag-boast. Dito kasi, parang, pag nagbo-boast ka, Christian ako. Yung iba, hindi maliligtas. Mali yun. Doon sa araw na yon, pwede nating sabihin, pwede nating ipagmalaki si Kristo. Diba? Although, dito rin naman sa sitwasyon natin ngayon, pwede natin siya ipagmalaki. Sa ating pamumuhay, sa ating pangangaral. Pero hindi natin pagmamalaki na sumusunod ako. Sumusunod tayo dahil kay Kristo, di ba? At ang kagandahan nito, yung kagalakan ni Apostol Pablo, hindi lamang ina-anticipate para sa kanyang sarili. Hindi lamang nakatuon sa kanyang sarili, kundi, sabi niya, that I may, di ba sabi dun sa verse, that I may boast. 2:17. That I may boast, I may be proud that I did not run, labor in vain, or even if I am to be poured out as a drinking offering upon sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with you. Hindi lang niya ina-anticipate yung sarili niyang kaligtasan. Inaasahan niya rin at ina-anticipate niya rin na ang mga pinagministeryohan niya ay makakasama niya sa kaluwalhatian. Ito ang puso ng tunay na apostol. Ito ang puso ng tunay na shepherd. Pero hindi lamang dapat sila ang may ganitong puso, mga kapatid. Naway ganito din ang puso ng natin. Meron tayong ina-anticipate na kagalakan para sa ating sarili at hinahangad din natin ang mga mahal natin sa buhay, yung mga nakapaligid sa atin, na makigalak sa araw ng Panginoon, sa darating na araw. Hindi lamang ito puso ni Pastor George, kundi sa bawat individual na mananampalataya na naghahangad na hindi lamang ng kaligtasan para sa kanyang sarili, kundi may kalgalakang hikayatin at makita ang iba na lumalakad nakasama ng Panginoon. And on that day, we can celebrate, we can rejoice, we can boast. Why? Because of Jesus' obedience and in His death on the cross. And therefore, God also highly exalted Him. In the same way, we will be exalted. Tayo din ay luluwalhatiin. Katulad dito sa sinabi sa Hebrews 12 verse 2. Sabi dito, looking into Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and seated at the right hand of God. Pwede nating panghawakan ang mga salitang ito. Naway sa ating paglakad ay hindi tayo manghinawa. At naway hindi lang din tayo nakatingin sa mga bagay na kayang ibigay ng mundong ito. Sa kabila ng pagsubok ay magpatuloy tayo at sa pagsunod sa Kanya. And lastly, because of the anticipation of future glory, we can, as Paul, rejoice even in the midst of suffering. We can rejoice even in suffering. Sabi dito ni Apostol Pablo, yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and the service of your faith, I am glad and rejoice with you all. For the same reason, you also glad and rejoice with me. The word poured out as a drink offering on the sacrifice, ay pinoportray sa atin dito yung sacrifice na sinasabi sa Old Testament. Di ba? Binanggit ko sa inyo kanina. Alam niya na dalawa lang yung patutunguhan niya. Makakalaya siya o execution. Pina-anticipate dito ni Paul ang kanyang kamatayan. At yung word na ginamit dito sa service, sa English word ay service. Pero sa Greek word, tinatawag na lutrogia, which means service to God
for His cause. Of course, magkakaroon lamang ng kabuluhan ang ating pagpapagal sa mundong ito kung ginagawa natin ito para sa Ebanghelyo, para sa cause ng Panginoon. Ipinapakita lamang dito ni Apostol Pablo na siya ay kahanda na sa kanyang kamatayan bilang kanyang service sa Panginoon. At ito ay kanyang kagalakan. Malamang nababalitaan nyo yung iba't ibang mga persecution na naririnig natin patungkol sa Africa kung saan may mga pinag-de-deny ng kanilang pananampalataya o is-execute sila. Pero sa kabila ng yun ay meron silang kagalakan. Mga kapatid, pag dumating ba sa sitwasyon natin dumating ba tayo sa ganong sitwasyon, masasabi pa rin kaya natin na meron tayong kagalakan. Patuloy pa rin kaya natin panghahawakan ang Ebanghelyo. Patuloy pa rin kaya natin na ipapangaral si Jesus. Pinapakita lamang dito ni Apostol Pablo, nakahanda siya sa anumang pwedeng mangyari sa kanya. Paul looked forward to what might be his imminent martyrdom and expected the Philippians to be glad and rejoice in him. Ibig sabihin ba na morbid si Paul na magsasaya yung mga Kristiyano dahil mamamatay siya? Ayun ba yung tinutukoy niya? Of course not. Paul's life was going to be sacrificed for Jesus either in life or in death. Kaya sinabi niya, magalak kayo dahil para kay Kristo ang lahat ng ito. At ito ang attitude na gustong ma-adapt ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. At ito din dapat yung ma-adapt natin. Maging sa ating mga mananampalataya, humarap man tayo sa pagsubok, humarap man tayo sa pagdurusa, ay hindi nito mananakaw sa atin ang kagalakan ng kanyang pagliligtas at patuloy na mamuhay ng nararapat sa Ebanghelyo. Mamuhay tayo para sa Ebanghelyo. Bilang pagtatapos, ang glory na maaari nating makamtan sa hinaharap ay beyond describable. Siyempre, hindi accurate yung pregnancy na sinabi ko kanina. Dahil hindi natin maipapaliwanag o mailalarawan yung pwede nating makamtan o mahalin tulad sa anumang paraiso, paradise na masasabi natin sa panahon ngayon. Pero gusto ko lang ipaalala sa bawat isa na ang kaluwalhatian ay hindi masasabing kaluwalhatian kung wala si Jesus Christ. So ang tanong sa bawat isa, gaano kalalim ang pagkakilala natin kay Kristo? Sapagkat kung ang motivation lang natin, kung bakit tayo nagpapagal, kung bakit tayo nangangaral, ay yung reward ng new heaven and new earth, ay hindi ito tunay na pananampalataya. Kaya naman, sa mga wala pa kay Kristo, nakakalungkot mang sabihin, walang kabuluhan ang mga bagay na tinatangkilik natin ngayon. Dahil ang lahat ng ito ay masisira, lahat ng ito ay mawawala. Anong imbitasyon sa atin? Lumapit ka kay Jesus at sinabi, kailanmay hindi ka niya itataboy. Para sa mga Kristiyano na nakikinig ngayon, isinasapumuhay pa ba natin ang Ebanghelyo? Ipinapangaral pa ba natin sa ating sarili ang kanyang salita? Pinapangaral pa ba natin sa iba ang kanyang salita na may kagalakan? O lumalabo na sa atin yung krus ni Kristo? Naway tingnan natin si Kristo nang may kaningningan. Pagtiwalaan natin ang kanyang salita at siya lamang ang makapagbigay sa atin upang maipamuhay natin ang Ebanghelyo at maging ilaw ng sanlibutan. Yun lamang po, tayo po'y manalangin.